What's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong bagong labas at hot na smartphone ngayon ni Redmi, ang Redmi P4 Lite. So tara, pag-usapan natin. Then mga idol, for today's video, pag-uusapan nga natin itong si Realme P4 Lite. So tanggalin natin sa kanyang jelly case. So it's a quick review dito sa smartphone na to. So itong si Realme P4 Lite ay recently lang lumabas dito sa Philippines. I think nung second quarter ng 2026. At gumawa ng ingay itong smartphone na to, especially yung P-series. Kasi yung P-series parang first time nila yan nilabas dito sa Philippines. So P4 Lite, P4X, and P4 Pro ba yun? I don't know. Parang Pro Max, basta yun, pinakamataas. So, dito tayo sa P4 Lite muna, and very affordable lang po to. Ang SRP na ito for the 4GB 64 is 7.5, and for the 4GB 128, check natin, it's 9,000 pesos. Pero ito magandang balita sa online sa ating view products. So, pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Aba, mura nyo lang mukha itong Realme P4 Lite. Ayan, no, nasa 5,000 to 6,000 pesos siya for the 4GB 64 at 6,000 to 7,000 pesos for the 4GB 128. Diba? Napaka-affordable na lang ngayon compare sa kanyang SRP. Napakalayo po ng kanyang price point. Kaya kung interested kayo bumili nito smartphone na to, huwag na kayo magdalawang isipan dahil isa to sa napakagandang smartphone na pwede nyo ma-purchase around 5,000 to 6,000 pesos. Kaya sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 rason kung bakit napakasulit din i-purchase nitong si Realme P4 Lite. Kaya kung interested kayo dito, tap mo yung video, may shopping button dyan. Mura at bagsak presyo na mo ka itong Realme P4 Lite at meron ding link dito ha. Diyan lang kayo bumili na itong smartphone na to dahil makakuha pa kayo ng additional discount voucher 1,000 to 2,000 pesos off. Diba? Exclusive lang po yan sa ating video, kaya dyan lang kayo bibili na itong smartphone na to para makuha nyo ng napagandang deal si Realme P4 Lite. So first reason why you should buy this device is of course the battery performance. So napakakunat ng battery nito. It's 7,000 mAh battery capacity. Syempre in today's time, hindi lang po natin to ginagamit. Ang smartphone ngayon hindi lang natin ginagamit pang calls and text, pang social media. Marami na tayong ginagawa smartphone. Like for example, ginagamit na sa trabaho, sa negosyo, sa eskwela, pang laro, pang nood, lahat, di ba? Kumbaga, ang smartphone ngayon is number 1 nating kailangan na. Kaya yung mga consumers natin, as long as merong mura, yan ang bibili nila. Pero syempre, kailangan natin maging mapanuri kung sulit ba ang inyong hard-earned money sa smartphone na bibili nyo. At syempre, since iba ginagamit sa trabaho, full day nila ginagamit yung smartphone, kailangan nila ng merong napagandang battery performance. Yan na ang meaning ng P sa Realme P4 Lite, power. So, itong smartphone na to ay makakapagbigay sa inyo ng outstanding battery performance for a price na 5,000 to 6,000 pesos, di ba? Ganon kaganda itong smartphone na to when it comes sa ganyang aspect. Kaya ito ang isang mapagmamalaki ni Realme when it comes sa power series nila. Pero, the sad part, syempre, hindi lang natin bibigay yung mga neto, mga ganda. Meron din mga flaw. So, the charging rate, medyo palpak yung charging rate nito. It's 15 watt charging rate lang siya. So, kung tinero mo sa 7K yung 15 watt, baka mga siguro 2 hours, 30 minutes to 3 hours bago nyo ito ma-full charge. Ganun siya katagal ma-full charge dahil syempre medyo mababa lang ang kanyang charging rate. Pero again, yung ibang mga consumers natin, importante sa kanila yung battery at yan na rin ang reason nila kung bakit magandang bilhin itong smartphone na to. So, yun lang yung isang masasacrifice yung charging rate. Second reason why you should buy the Realme P4 Lite is of course yung kanyang screen brightness. Napakataas ng brightness level nito. Biruin mo 900 nits of brightness. Yun nga, tulad na sinabi ko rin sa mga nagtatrabaho. Like for example, motor taxi rider ka or delivery rider, tirik yung araw, nasa outdoor ka. Usually, mga ibang smartphone na mayroong mababang brightness, hindi natin makita yung smartphone ng very clear. Pero dito sa Realme P4 Lite, kahit sa outdoor nyo gamitin ito, tirik ang araw, makikita nyo pa rin ng very clear yung inyong display. Salamat sa kanyang napakagandang nits of brightness. At ito pa yung malaking tulong sa mataas na nits of brightness. Although HD Plus 720p lang ang kanyang resolution, na-boost naman yan ng kanyang nits of brightness. Kumbaga, gumanda pa lalo yung quality ng display nitong smartphone na to dahil sa kanyang gorgeous or outstanding display
quality. So it's 120Hz screen refresh rate for smoother animation din dito. At very fair din naman or malaki rin naman yung screen size na mo-offer nito si Realme P4 Lite. So perfect na perfect din gamitin to pag maglalaro kayo or manonood kasi napakalaki ng display niya. Sino ba naman ang ayaw din manood sa isang smartphone na mayroong malaking display, di ba? Third reason why you should buy the Realme P4 Lite, mga idol, is of course affordability. Yun na nga, tulad ng sinabi ko sa video ko, tulad ng sinabi ko kanina, di ba, ang mga consumers ngayon kailangan maging practical when buying a smartphone. So ito, marami tong ma-attract na mga buyers or consumers kasi affordable nga lang siya. Yung sinabi kong SRP niya, medyo hindi perfect fit for its specification, medyo overpriced. Kaya yun nga, magandang balita sa online, sa official store mismo ni Realme, makukuha nyo lang ng napakababa itong smartphone na to, diba? So, kaya yun nga, biruin mo 5 to 6,000 pesos, ang laki ng battery, ang ganda ng screen size, enough na yan sa mga consumers bilhin itong smartphone na to. Pero ang pinaka main question, Lods, yung 4GB 64 ba usable po? Yung po kasi yung pinakamura. Yung 4GB of RAM, tulad ng sinabi ko rin sa mga previous video ko, kailangan na natin i-accept na yan na talaga yung the best minimum. Yung 64, medyo palpak lang si Realme dyan sa 64GB dito sa Realme P4 Lite. Pero kung yun nga lang, kung casual games, kung casual user lang kayo, gagamitin nyo sa trabaho, pwede na yung ganong affordable. Pero kung talagang heavy, pero kung cut action, pero in reality talaga, 128 na ang the best na pwede natin makuha. Kaya kung meron kayong extra budget, bigay nyo lang ng konti, 1,000 magdagdag kayo, doon na kayo sa 128GB of internal storage. Kaya iyon ang isang rason kung bakit napakagandang bilhin din ito si Realme P4 Lite, affordability. Next reason why you should buy this device, again, yung speaker. Although isa lang speaker niya, meron naman tong malakas na volume. Up to 300% volume ang mo-offer, di makita. Dito kay Realme P4 Lite, ayan o, 300% volume. Napakataas, mga idol. Kaya, again, kahit isa lang ang speaker neto, makakapagbigay naman to sa atin ng loudness na kumbaga hinahanap nyo sa isang entry-level smartphone. Kaya kung maglalaro kayo, magsa-sound trip, manood, kumbaga bibigyan rin naman kayo nito ng excellent loudness. Pero syempre, the best pa rin ang merong pangalawang speaker dahil mas better ang dual steer speakers, di ba? Pero yun, bumawi naman si Realme sa ganyang quality when it comes sa kanyang speaker. Malakas naman siya dahil up to 300% volume. At ang pinaka-last reason why I should buy this device is yung kanyang design and aesthetic. I know marami pa rin mga consumers ngayon ang top priority nila when buying a smartphone is design and aesthetic. Ito na, maganda ang design, di ba? As you can see naman, especially itong Pulse Purple nila, makaka-attract to ng mga girly natin ng mga consumers. And ito pa nakakatuwa. Ang laki ng battery, di ba? It's 7,000 mAh battery capacity. Pero ang gaan niya at hindi siya ganun katabaan. Kasi usually, may nakikita tayo mga 7,000 mAh battery capacity na smartphone na medyo matataba at hindi ganun kanipis, di ba? At medyo mabigat. Ito naman, nakakatuwa, hands down sa Realme, yung ergonomics nito na maintain nila sa napaka-solid na na form factor. And sa design, I know it's very simple, di ba? Simple siya. Pero yung kanyang yung color options na mapoprovide nito, may dating at paniguradong eye-catcher siya. So yun mga idol, yung ating 5 reasons why you should purchase the Realme P4 Lite. Pero yun, share ko rin yung processor nito. Yung processor nito, it is powered ng Unisoc T7250 processor. So, sa kanyang presyo, especially for its SRP, yung Unisoc T7250 medyo hindi ganun ka-perfect fit. Mayroon pang mas better na processor sa ganyang price tag like MediaTek Helio G100, G200, MediaTek Dimensity 6300. Yung 7250, acceptable yan for a price tag na 5,000 pesos, which is meron to pag nakuha nyo ng sale price. Kung nakuha nyo siya ng 5 to 6,000 pesos, medyo acceptable pa ang Unisoc T7250. Yung processor na yun, hindi naman po yan literal na mabagal. It can do the job naman, especially sa mga task lang na social media, ayan, for navigating, for scrolling sa net, ganyan. Pwede siya or for online business or TikTok. Kaya rin ito maglaro. Nakapaglaro rin tayo dito ng ML, COD, Genshin Impact. Pero sa Genshin, manage your expectation. Hindi siya smooth.
it can run Genshin Impact, pero may frame drop siya from time to time. Kaya wag nyo nang balakin na lang. Pero trinay natin sa game test natin na run niya naman. So far, hindi lang siya smooth. Pero nakakatuwa for a Unisoc T7250, nakakaya niya kahit papaano ang Genshin Impact, di ba? Pero kung ML lang naman, Honor of Kings siya, pwede, and I suggest go for the 120GB of internal storage na itong si Realme P4 Lite. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, huwag na kayo magdalawang isip pa dahil napakaganda na itong si Realme P4 Lite, especially for its price tag. Kaya kung interested kayo, tap mo ng video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang makuha to si Realme P4 Lite dito sa ating link. So hopefully mga idol, nakatulong ito sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to.